Alam nyo, pag nakakakita tayo ng riles ng tren, ano bang naiisip natin? Kadalasan bakal at semento lang, di ba? Pero paano kung yung bawat riles, yung bawat estasyon, may sariling kwento? Paano kung yun pala mismo ang kaluluwa ng isang buong bayan? Well, tara, samahan nyo ko at alamin natin ang buhay na pamana ng Tagkawayan sa Quezon. So, eto na nga. Eto yung tanong na sasagutin natin sa ating paglalakbay ngayon. Hindi lang natin titingnan yung history ng isang riles ng tren. Ang alamin natin, paano ba yung bakal at semento na yan ay parang huminga, tumibok, at naging buhay na saksi sa pagsilang at pag-unlad ng isang buong komunidad. Okay, game na ba? Simulan na natin to? Ang una nating pupuntahan ay yung mismong parang daluyan ng buhay ng bayan, ang makasaysayang Main Line South. Isipin nyo, ito yung bakal na ugat na nagkonekta sa Tagkawayan sa buong Pilipinas. Ito yung nagdala ng progreso at humubog talaga sa kung ano sila ngayon. Tingnan nyo to, ang bilis ng mga pangyayari. Noong 1930s lang yan sinimula na, pero grabe, yung dating parang imposible, naging totoo agad. Enero 11, 1938, umarangkada na yung mga kargamento. Tapos Enero 31, wow, may Bicol Express na para sa mga pasahero. At pagdating ng Mayo, sino ba naman ang nag-inaugurate? Si Pangulong Manuel L. Quezon mismo. Ang laking bagay nito para sa buong bansa noon. Okay, so first stop natin, ang estasyon ng Manatano. Ito yung parang gateway natin, yung unang pinto na magbubukas sa atin sa napakayamang kasaysayan ng Tagkawayan. Silipin natin yung mga detalye. Itinayo siya noong 1931, so 90 years old na. Grabe. At yung disenyo niya, itong rubble stone structure, pinaniniwalaan na gawa ng national artist na si Pablo S. Antonio. Yan ang malupit. At isipin mo, kahit nasira yung bubong dahil sa bagyong Rosing, nakatayo pa rin siya. Talagang patunay yan ng tibay, di ba? Try nyong i-picture out yung esena. Dito mismo sa istasyon na to at sa pantalan niya, bumaba si Pangulong Quezon. Dito siya dumaan para sa napakalaking event na yon, yung inaugurasyon ng Main Line South. Napaka-historic. At dito natin makikita yung sinasabi nilang buhay na pamana. Kasi di ba noon, pang-presidential gateway siya. Ang bongga. Pero ngayon, naging sentro na siya ng mga skate o yung mga railway trolley, bodega na rin siya ng kopra, at evacuation site pa pag may bagyo. See, hindi lang siya lumang gusali, may silbi pa rin siya sa community hanggang ngayon. Okay, lipat naman tayo sa susunod nating stop. Pero medyo mabigat yung kwento nito. Ito ang kinatakotang railway bridge. Sa pangalan pa lang, para may clue na tayo, no? So ano ba to? Isa siyang 70-meter long na Pratt Truss Bridge, 90 years old na rin. Mahalaga siya kasi connection siya sa Main Line South. Pero sa likod ng bakal at engineering niyan, may mga kwentong puno ng trahedya. Grabe yung pinagdaanan ng tulay na to. Noong World War II, dito nag-ambush yung mga gerilya laban sa Hapon. Dito mismo pinatay at inihagis yung leader ng gerilya na si Natividad Mata. Tapos dahil daw sa makitid nitong design, mula 1930s hanggang 70s, ang daming namamatay sa aksidente, mga 3 hanggang 4 na tao kada taon. Ang huling trahedya, isang mag-ina pa ang nasagasaan. Sobrang bigat ng kasaysayan niya. Kaya ayun, dahil sa lahat ng yon, naging katakutan na talaga siya. Naging kasing kahulugan siya ng kamatayan. Para sa mga taga roon, ang pagtawid sa tulay na yan ay hindi lang simpleng pagtawid sa ilog. Para ka na ring tumatawid sa isang lugar na may dalang panganib at madilim na alaala. Okay, ibahin natin yung mood. Mula sa madilim na kwento, punta naman tayo sa isang lugar na puno ng buhay at sigla. Andito na tayo sa mismong puso ng linya, ang estasyon ng Tagkawayan. 84 na taon, imagine niyo yun, 84 years, halos isang siglo na siyang nagsisilbing sentro, yung pundasyon mismo ng komunidad. At hindi siya basta-bastang estasyon na, siya yung pinakamalaki. At sabi nga nila, nung kapanahunan niya, siya rin daw ang pinakamaganda sa buong Tagkawayan. Talagang simbolo siya ng pag-unlad. At parang yung sa Manato, naging entablado rin to ng politika. Nandyan si Pangulong Quezon noong 1938, si Pangulong Garcia ng kampanya rito noong 1961. At ito yung may kwento pa na yung mayor daw noon pinahinto yung tren ni Pangulong Macapagal para lang makahingi ng tulong para sa bayan nila.
Astig, no? Talagang bawat platform niyan may history. Ito yung tinatawag nilang golden age ng istasyon. Grabe, isipin nyo yung buzz, yung mga tao, mga kargamento, tapos sa paligid, may mga restaurant, may sinehan pa, may kooperatiba pa ng mga magsasaka. Sobrang buhay ng ekonomiya. Talagang isa siya sa mga pinakamalaking kumikita para sa Manila Railroad Company noon. Pero yun muntik na siyang mawala. Noong 2016 may plano na siyang i-demolish. Buti na lang may mga kumilos para isalba siya. Pinahinto yung demolisyon at yun ang naging daan para i-renovate na siya ng buo. Grabe, ang laking panalo para sa community yun. O sige, mula sa Riles, labas naman tayo. Punta tayo sa mismong puso ng bayan na tinulungan nitong buuin. Welcome sa Freedom Plaza! So, paano ba nabuo tong plaza? Nagsimula yan sa isang donasyong lupa noong 1940s. Tapos, noong 1953, tinayuan siya ng monumento ni Quezon at doon na siya nagka-purpose. Naging sentro na siya for everything. Graduations, sports, festivals, at after EDSA, pinalitan yung pangalan. Naging Freedom Plaza siya para isulong yung freedom of speech. Ang ganda ng evolution niya, di ba? At kung titingnan mo siya ngayon, ganito ang isang araw dyan. Sa umaga, may nagzuzumba. Sa hapon, puno yan ng mga batang naglalaro at mga estudyante. Pagsapit ng gabi, dyan na nag-skateboarding at nagkikwentuhan yung mga tao. Parang siya yung sala ng buong bayan. Diba? Dyan lahat nagkikita-kita. At di lang yan, pang-araw-araw ha, kapag may malalaking selebrasyon, dyan din yan ginaganap. Yung taunang Kahoy Festival nila, yung Christmas lighting, lahat yan sa Freedom Plaza. Siya talaga yung center stage ng bayan. At ito yung pinakabuod ng lahat ng pinag-usapan natin. Sabi nga, ang pamana ay kung ano ang nakaliligtas sa panahon. Pero ang mahalaga raw, kung paano ito nakakaligtas at yumayabong. At nakadepende yon sa pagtingin at pagpapahalaga ng mismong komunidad. In short, di siya heritage kung di siya buhay at ginagamit ng mga tao. So bakit nga ba mahalaga tong lahat? Simple lang. Una, yung historical significance. Kinokonekta niya sila sa mga national events at leaders. Pangalawa, naging socio-economic engine siya, di ba? Nagtayo siya ng komersyo. At pangatlo, at ito yung pinakamahalaga, living identity siya. Uma-adapt siya sa pagbabago ng panahon. Hindi lang siya lumang bato at bakal. Siya yung buhay na kaluluwa ng bayan. Kaya iwan ko sa inyo tong tanong na to. Kasi yung pamana, di ba, hindi lang yung iniingatan natin, kundi yung ginagamit natin. So ang tanong, anong mga kwento kaya ang nagtatago dyan sa mga landmark sa sarili niyong bayan? Baka oras na para alamin.